Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. And today, meron na naman tayong very timely episode dahil alam niyo naman, bumabagyo lately at kung kailan lumabas ang araw ng ilang linggo at mainit na, pag-uusapan natin ang bagyo at ang weather. Weather naman, in general. So, andito po ang ating News 5 weather specialist, Alvin Pura. Welcome po sa Medyo Serious Talk Show. Welcome, welcome. Studio applause. Wala kaming studio eh. Hindi ko alam kung sanay ka, sir, sa studio Malakayan. Thank you, thank you. So, sir, siguro simulan natin, no? Ano ba ang ginagawa ng isang weather specialist? Ano bang ginagawa ng trabaho niyo, sir? Okay, kami dito sa TV5, ang work ko dito is weather presenter. So, Okay. weather specialist and weather forecaster. Mhm. Dito, dinidetalye namin yung lagay ng panahon, Aha. yung magiging lagay ng panahon, or if meron tayong inclement weather, ayan, dinidiscuss natin yan, yung possible na maka-affect sa atin, tapos yung kilos ng bagyo. Ayan, mostly weather-related naman yung pinapakita natin dito para makapag-prepare yung mga tao o yung mga viewers natin. Meron akong, at i-expect mo na to na marami akong kaingutan na ibabato at Except, mahirap din ang-explain talaga ang weather, science yan. Ayun nga eh. Pero ako, kaya ba nating i-predict gaano kalayo? Gaano o yung forecast gaano ka layo ang pwede mong ano? Kaya ba by 6 months from now or ano? Ayan. So, pag mga 6 months or yung tinatawag nating long range forecast, nagre-rely na tayo doon sa tinatawag nating climate patterns or averages o climate normals. So, ang ibig sabihin yan, halimbawa, sa ganitong buwan, June, magbabakasyon tayo ng June. Alam natin, ang buwan ng June, July, August is panahon ng tag-ulan dahil most of the time, nakakaranas tayo ng ulan doon. So, yun yung average natin. Pero yung precise na araw, halimbawa, June, sige, October na lang. Sa next October, ganitong araw uulan, hindi natin kaya yan. So, Hindi na kaya. masyado nang malayo yan. Ang medyo reliable na forecast for, halimbawa, mas malapit ka doon sa forecast day. Halimbawa, ngayon, within 2 to 3 days, yan, medyo okay pa yan. Tapos, 1 week, yan, nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung posibleng mangyari. Pero may mga nakikita tayo ngayon sa mga apps, sa mga internet, na naglalabas ng mga more than 2 weeks Oo nga forecast. Merong app yung windy, di ba? Yan. Meron silang 2 weeks forecast. Magkakaroon tayo ng idea kung ano yung possible na mangyari. Pero yung mga ganyan is paasa pa yan. So, mostly, hindi pa siya talaga ganun na nangyayari. Ang dami pang maraming pwedeng magbago dyan. Meron tayong tinatawag na butterfly effect. Yung halimbawa, the flap of the butterfly, mag-change yung... Magkakos ng tornado somewhere else. Yan. So, ganun siya. Ganun ka-dynamic ang ating atmosphere na isang, halimbawa, nainitan lang itong ganito, masyadong mainitan ganito, magbabago na yung mga consequence dates natin. So, ganun nag-work din yung mga weather models saka weather forecast. Yung mga data na nakukuha nila for today, iraran yun sa computers ng medyo complicated algorithms, doon saka sila mag-create ng forecast for the next few days. So, ever-changing yan. Kaya meron tayong mga runtime na tinatawag. Every 6 hours, nagbabago talaga siya. Pero yun nga, at least, pag medyo malapit ka, halimbawa, gusto mong malaman kung ulan bukas, maganda na yung forecast mo niyan for today. Kasi ang ganda na rin ng technology natin. So, yung mga models ngayon, medyo accurate na yan. Pag, halimbawa, ngayon, makikita mo na yung chances of rain bukas. Pero yung mga week before or 2 weeks before, yan, medyo hindi pa siya ganun kaganda. Mahirap pala nung kada linggo. Yun ang ano kasi ako, events kasi ako, gumagawa ako ng mga stand-up comedy show. So minsan sold out na yung show ko, tapos ayoko silang bigyan ng refund. so minsan, dapat na-disclaimer na lang tayo. Rain or shine. Rain or shine tayo. Baha or not. Yan, minsan kasi, yung sabi na niya, huwag nyo na ituloy yung show, i-postpone nyo na lang. Eh yung kalahati naman, hindi, tuloy nyo na kasi baka mamaya, alam mo, iba din ako available sa ibang schedule. Ako naman, sabi ko, ano yun na lang, tawag doon. Kung di kayo makapunta, di alay nyo na lang yung pera sa napasya kami sa ulan. Usually talaga pag medyo malayo, yan, mga weeks before. Oo. Halimbawa, pagpaplano kayo ng kasal, itatapat nyo halimbawa sa November, December kasi malamig, kukunting ulan, wala masyadong bagyo. So, yun Wag na. monsoon season, monsoon season. June, So, August, averages talaga yung kinukuha pag medyo malayo. Parang sure tayo. Yung ano ko kasi dyan, yung problema ko dyan,
gusto nila maaga sabihin nila, ba't day before kayo nag-ano? Kasi hindi natin alam yung weather, di ba? O yan, sinabi na, weather expert na, hindi lang ako yan. Disclaimer na lang. Actually, yun lang yung point kung ba't ginawa ko to episode natin. para lang malinis yung kamay ko. Sa mga hindi ko binigyan ng refund sa huling 2 show ko na bumabag. May na-cancel ba? Hindi ko kinancel eh. Ako mag-refund eh. Pero yung isa naman ginawa akong parang fundraiser, di ba? Para kahit pa paano maayos. Okay, yung mga ganyan, like kunwari, parata nakikita pag nagwa-weather report, may naka-green screen, nakita yung tawag doon, yung mapa, di ba? Ganyan, tapos may parating, may swirl ng low pressure area, parating na, parang ganong klase, di ba? Paano na-detect yung mga yun? Sinong tao, may tao ba dyan na nasa bangka somewhere na, uy, ito na, umiikot na to, ito na ba? Satellite ba yan? Ano bang... Okay. Yan, paano? Yung satellite, real-time picture yan. Para may camera sa ating Earth. May camera kang ganyan. So, real-time image yan. So, yun talaga yung nangyayari. Okay. So, yun yung pinaka-accurate na magagamit natin for Kaninong satellite yun? Sa atin, nakikisakay tayo. Well, maraming mga countries na nagpapalipad ng satellite. Usually, sa atin, galing Himawari is Japan. Okay. So, pero meron din tayong nagagamit na ibang mga satellite from the US, ganyan. Okay. Depende sa internet, ang dami na rin available na satellite. Medyo delayed lang siya ng konti, around 20 minutes. So, syempre may processing time pa. Pero malayo. pero real-time picture yun. Okay, Kung ano yung pinicturean mo sa taas, yun na yung makikita mo. So, ginagamit din namin yan pag estimate ng lakas ng bagyo, pag yun nga, yung kapal ng ulap, tsaka yung height ng ulap. Tapos, yung mga computer naman na nagpo-process ng satellite, nakikita rin nila dyan yung lakas ng hangin. Nakikita nila yan sa alon. Pati yung extent ng bagyo. So, ganun na kakalculate kung low pressure area siya or signal number 1 sa signal number 2 nakikita siya. yung hangin lang ba yun or combination ng? Combination. Meron din mga satellite na hindi pictures Ang nakikita niya is yung wind speed, wind verb sa makikita mo doon. So nakikita niya kung nasaan yung gitna kasi makikita mo yung ikot yung direksyon ng hangin. So makikita niya kung nasaan yung gitna. So yun yung pinaka-accurate na instrument na magagamit natin. Isa pa yung radar. Okay. Yung radar ganun din. Yung radar naman land-based, nasa land, nasa lupa. Babato yan. Babato ng radio waves. Tapos yung mga particles ng ulap, ulan, tsaka yung hangin, ma-detect niya? magre-reflect. So kung gaano ka bilis yung reflectivity, so nami-measure doon yung kapal ng ulap, kapal ng dami ng tubig, dami ng ulan. So yung real time din. Actually, pinaka-accurate na yung radar na makikita natin. Pero anong range nun? Kaya niyang umabot? Yun lang, mas maiksi ang range ng radar ka sa So konti lang satellite. mapo-forecast niya? Around 400 to 400 kilometers within doon sa bilog niya. Tapos meron pa yung blind side, yung nasa baba. Dapat mataas yung radar mo. Okay, O meron siyang blind side sa baba. Tapos, ang ginagawa natin, yung Pag-asa, ino-overlap nila yan. Halimbawa, within 200, may mga overlap na area yan. So, para makita mo pa rin yung... Lahat? Yung general... So, kung naglagay tayo dito na nire-detect natin yung nasa ocean na? Okay. Madetect. Usually, yung mga radar natin, malapit talaga sa dagat. Birak, Baler, Cagayan. So, para mas malayo yung predict nila ron. Tapos yun na rin yung pinaka-accurate na nagpapakita ng, halimbawa, landfall. Siyempre, sa satellite, picture, di ba? May picture kang ganyan. May parallax error na tinatawag. Yung, di ba, ito, parang yung mga camera natin. Yung angle mo, parallax error, kasi naka-picture siya na ganyan. Para kang may ganyan. It seems na ganyan siya, pero meron kang angle na mali. I mean, paano ko explain? Sa mukha lang naintindihan ko. Pero sige. Sa mga nakaka-relate na hindi naiintindihan, okay lang yan. Yung curve ng lens. Doon lang sa parallax, parang flashback ako sa college ko. Sorry sa term. Yung, subject. Di ba, ito, meron akong lens dito, nakatutok sa'yo. Para siyang nakakurba ng ganun. So, hindi siya lagi siya yung accurate na... Gets. Okay. Para siyang may error ng konti. Kasi nga, nasa taas siya So, ito yung tinitingnan mo, ito yung satellite mo, may tabingi. So, hindi siya yung... parang ganun. So, yun yung nakukuha natin sa satellite. Sa radar, hindi.
So, Okay. siya yung mas accurate na pag-pinpoint ng, pag pumasok na doon yung mata, yung gitna ng bagyo, Yeah. mas makikita mo talaga kung nasaan yung sentro ng bagyo, Oh. time ng landfall, Mm. lakas ng hangin, Oo. kumpara sa mga satellite. So, yung satellite, nagagamit yan pag malayo pa yung bagyo. Malayo. Pero pag pumasok ka na doon sa radar, Radar na. yun na yung ginagamit talaga na So, mas combination pinaka-accurate. pala, no? Mm. Osip, wala naman kayong tao na Wala nasa tayo dyan, labas oh. lang ng beach tapos gumagano'n lang. Oh, wala naman yung mga ganun. Ganun, hindi ba accurate? Mahangin. Ulan Hindi, mamaya. kulang na yan pag gano'n. Yun Pero, yung, may ganung may mga nakakausap akong ganyan, nakakatuwa rin Sa mga mangingisda, fisherman, fisher folks. Yung- nagigets nila yung, Yung sistema. may ganun nga Pero wala lang silang technical term, wala lang silang science term. Pero yung theory, yung concept of theory na ganito ulan, ganitong buwan, ganyan. Alam nila kasi sobrang tagal na nilang nakatira dun sa lugar. Alam na nila yung climate. Pag kumuha ka ng mga resort sa mga beach, minsan 'di ba, kapag masama yung panahon, alam nila eh. Alam nila, alam galing. nila. Wala lang silang technical term para mukhang dyan. wala pero to galing. bukas kasi ganyan-ganyan, So, nakakatuwa rin. Dati may nagturo sa akin, pag ganitong buwan, dito sumisikat yung araw. Pag ganitong buwan dito. Tama siya. Kasi Tama siya, nagkakaroon tayo ng solstice eh. Kasi So, wala silang... everyday buong buhay niya, Oo, 'di ba? nakatira doon. Galing din. napapredict So, niya. yun. Totoo ba yung mga yung mga storm chasers na nakita natin sa sa pelikula? Wala bang ganun? May ganun ba? Merong ganun sa atin, sa Pag-asa, meron tayong storm chasers sa Pag-asa. Pero kasi yung sa pelikula, twister yung hinabol nila. Yung malalaking tornado. Wala tayo nun. Wala na yun. Good Okay, thing okay. wala tayo nun. Maliliit lang yung tornado sa atin. Okay. Kumpara sa... So meron. May tornado sa atin. May hail, may mga... Yung hill microburst. experience ko. May mga microburst. Yung pagulan ng yelo. Yan. May Pero microburst. ang storm chasers natin, anong kinahabol? Bagyo mismo. Bagyo talaga. Bagyo mismo. Kasi meron silang meron silang maliit na radar. Mas maliit yung range, siguro 180, 150 kilometers. Pero, hinahabol nila yung, may radar din sila nakalagay sa pickup. Okay. So, pag nandun sila, nilalapitan nila yung mismo mata para makakuha rin ng data. So, ano yun? Post-study, tsaka pre-study. Post-study, pagkatapos ng, makukuha nila yung mga Para saan? details. Trip lang or Para may information na makukuha. Para sa pag-aaral din. Okay. Actually, yun yung lamang ng Pag-asa. Okay, Sa kasi mga weather forecasters sa ibang bansa. Actually, pag halimbawa may bagyo, di ba? Marami tayong nakikita information, US, Japan. So pag malayo, medyo pare-parehas pa yan tabla-tabla pa yan Pero pag lumapit na, ayan, meron tayong home court advantage. Kasi yung mga instruments, like yung mga radar, first tayo makakuha niyan. Oo nga. Sa atin yun Tsaka yung mga weather station, may mga drop ng pressure dyan, nakikita rin ng Pag-asa. So first din tayo makakuha dyan. So pag dumikit na yan, pag lumapit na sa landmass or palandfall na, yan, lamang na yung Pag-asa dyan. Home court advantage na yan. Kasi wala na sila nun Wala na sila accurate. kumbaga dito na siya di ba? Parang gano'n, di ba? Satellite na lang sila. Paano niyo nalalaman ang isang lugar ay uulanin? Paano niyo nalalaman yun? Like kunwari dito sa Pasig uulanin tong merong may tawag di ba? Para may level pa or para may code na something rainfall, di ba? Thunderstorm advisory. Oo. Diyan pumapasok yung radar. Tsaka yung natawag nating yung lobo, weather balloon. Meron pa yan, may nagpapagawa pa yan. Soundings ang tawag namin dyan. Soundings. Yung pag nagpalipad ka ng lobo, makikita mo yung direction sa atmosphere at kung gaano siya unstable. Okay. Pag sinabi kang stable, mabilis kang mag-create ng clouds tsaka ng ulan. So, halimbawa, kahit maganda panahon ngayon, ang lumabas sa soundings mo, do sa balloon mo, is unstable yung atmosphere. Naglalabas yung Pag-asa ng thunderstorm watch. Okay. Watch pa lang. Ibig sabihin nun, within today, pwede kang magka-thunderstorm within the next 12 hours. Okay. So, watch pa lang yun. Tapos, maririnig nyo naman yung tinatawag na advisory na. Yung expect 2 to 3 hours. Yun yung radar. Yun yung So, mga... kita dyan tumutubo yung mga, di ba? May radar ka. Kita mo dyan tumutubo unti-unti yung mga clouds. Makikita mo na dyan kung saan papunta, kung saan mako-cover. So, doon mo malalaman kung heavy yung rainfall or hindi. Doon din nasusukatin yung ulan doon sa dami na rin. So, radar talaga ang pinaka-accurate. Sana lahat tayo may radar. Pero, ang mahal nga. mahal ba? Mahal. Sayang. Kala ko parang, baka mamaya, 8 sale kasi ngayon, di ba? Baka mamaya, pwede tayo. Sana lahat tayo may radar. Napakagandang. Yung tawag doon, actually, mamaya related yun sa question na sabi ko, baka wala ba tayong parang ways ng weather? Di ba kasi ang ways,
kinakalculate niya ang klase ng traffic through data ng mga cellphone, di May ba? pinalabas ang Pag-asa ngayon na bago, parang windy na app na rin siya, panahon.gov. At Ganun nakalimutan din. ko yung program, ay yung website. Pangalan. Pero may mga Parang hindi kami sponsored. may mga pinapakita sa mga chances of rain, ganyan, Yeah, tsaka yeah. kailan uulan, tsaka yung Accurate forecast naman. din, may forecast din. So yun. Pero nasaya mo yung radar talagang nakakapag-predict ng rainfall. Which side? Within the day, within the day. Okay. Within the day. Ayun nga yung masaklap doon pinakamabilis. kasi parang yung rainfall sana yung pinaka dapat may forecast tayo kasi yun yung Ang problema rainfall, natin. yung ang rainfall actually ang pinakamahirap na weather parameter na i-forecast. Lalo na talaga? sa atin. Oo. Kasi sa atin, tropics, malapit sa equator, nasa Philippines tayo, napapalibutan tayo ng dagat, which is moisture. So, moisture, init, anytime pwede kang produce ng mga ulap tsaka cloudiness. So kahit gaano pa kababa yung chances of rain mo, meron ka talagang chance of rain, lalo na sa tropics tayo. Tapos, ito, marinig nyo tong comparison na to eh. Bakit to mas accurate? Sa Japan, Oo nga. sa US, ganyan-ganyan. So mali yung comparison na compare mo yung nasa mid-latitude or nasa taas na part natin. Iba yung climate eh. Tapos kumpara sa mga nasa tropics, sila, makikita mo ang mga weather system dyan is, tinatawag natin yung frontal system. So frontal system is malaking air mass, magkaiba ng characters. So, mainit and then cold. So, pag nagbangga yung cold at saka mainit, ulan. So, doon, kita mo yung line. Buti ko na sabihin lagnat. Kaya minsan okay na walang sinasabi dito eh. Pag meron tayong cold at saka hot, kita mo yung linya. So, madali, ganitong oras ulan. Kasi di sila tropical weather, di ba? Meron siya mid-latitude eh. Pero, ayan, di ba? Kita mo yan, bukas uulan, talagang accurate. Bukas talaga uulan kasi gumagalaw yan eh. Nakikita mo lumalapit eh. Meron din tayong ganyan, shear line, nakikita, mas madali forecast, mas madali predict. Pero ganun pa rin, actually may chance pa rin na hindi siya ganun pero ito kitang-kita. Ang disadvantage naman doon sa kanila, compared sa atin, may yellow sila. May snow, which is delikado naman sa atin. Tsaka yung isa pa, yun nga, yung mga frontal system na yan, yun din yung hinahabol nila yung malalaking tornado. Tsaka yung hail nila, ganun kalalaki. Wow, grabe. So, nakakabukol. Ano siya? Madaling forecast, pero extreme weather mas madali weather sila. Mas extreme yung weather nila. So, pero okay kasi din. dito nga, ang problema natin dahil nga ang issue recently, yung flood control, kung sino-sino nang nag-input, tumutulong, ganong klase, ni-raise na yung issue ng budget ng flood management natin and everything. May episode kami na nilabas tungkol sa flood control, di ba? Baka gusto nyo tingnan. So parang ang sinasabi ng mga tao, I think nagkaroon din ng example dyan dati sa Ondoy na hindi na-predict yung rainfall na darating. Bakit mahirap i-predict ang amount ng ulan? Ayan. Si Ondoy, kasi actually ang mas mahirap i-predict na ulan is yung may kasamang monsoon. Or may habagat. Ganun. Okay. Yung mga bagyo, madali siyang i-predict kasi kita mo eh. Kita mo yung circulation, kita mo kung nasan yung pinakamalalakas na hangin at saka yung mga maraming ulan. Kita sa satellite yun. Ngayon, pag nasamahan na ng monsoon, halimbawa, actually amihan din eh. Hindi lang habagat Si Ulysses ata yun dati. I think, yeah. Nagbaha naman sa Cagayan. Amihan na surge ng monsoon yun. Well, si Ondoy is bagyo plus yung habagat. Yung habagat kasi para siyang conveyor belt. Nabubuo siya dito sa West Philippine Sea. Okay. So, padala ng ulan yan. Okay. So habang hinihila siya ng hinihila ng bagyo, pagpapadala ng ulan yan. So hindi natin alam kung gaano karami yung ipapadalang ulan at a certain amount of time. So lagi lang nakikita natin is torrential. So ganun lang, heavy to intense, intense to torrential. Pero yung torrential, dapat mag-ready na tayo doon kasi 200 plus millimeter na yun eh. Malaki na yun. Pero not necessarily titigil agad yun sa 200, di ba? Pwede Minsan, lumalakas pa. Meron lumalakas pa. Yung Karina, si Karina is nung nag-super typhoon, halos buong araw, parang 800 millimeters na pagulan yun in 12 hours. So kapag may kasamang monsoon, para nahihirapan yung pag-predict ng habagat kasi depende yung kung gaano tumatagal yung hila o yung So nagiging factor pa sila na nahihila nila yung ulan. Aside from do sa bagyo, yung
mahabagat na ulan. So yun yung mahirap i-predict yung duration niya kung kailan. Gusto ko na gumagano'n tayo lahat as if para yun yung mga, wala tayong drawing at all. Wala kaming budget. Maganda sana kung may drawing tayo. Ito next time. So yun. Ang hirap niya i-predict lalo na pag ganyan. So lagi lang niyang makikirinig nyo is sobra yung pag-predict. Yes. Lagi lang siyang mas maganda na yun, di ba? Mas maganda. Di ba sobra? Huwag lang kulang. Oo, kasi para walang ulan, bilang mamaya sobrang lakas na ulan. Ready tayo. Oo. Yun yung ano kasi ng mga tao parang naiinis sila. Naalala ko dati kapag nung nag-school pa ako, yung pagsususpend, tapos bilang pagdating mo maaraw. Sayang naman yung school. Tapos naisip ko naman, kaysa namang, di ba? Kaysa namang papasukin mo tapos bilang bumagyo, mainis din yung mga tao doon, di ba? May mga gano'n ka. Paano nag-ano yun? Kunwari yan, sa suspension, di ba sabi ng signal number 2 and above. Tapos ang daming mga issues na sasabihin nila na, hindi pa kami nag-suspend kasi hindi pa gumigising yung mayor namin. May mga ganun pang klaseng issues and everything. Pero sino ultimately nagsasabi na, oy, gumising na kayo, huwag nyo nang papasukin yung mga tao nyo sa city nyo, ganong klase? Hindi ko na maalala to, pero dati, pag signal number 1, yung mga grade school, yan, wala nang pasok. Tapos, may ganun pa, may level depende pa sa level. Waterproof Pero kasi yung mga high school. Recently, tsaka college. Wala na college, diba? College. Mga taga-UST. Recently, nilipat na yan sa LGU at tsaka sa principal or sa mismong school mismo. Sa mismong school na. Kasi minsan, halimbawa, meron kang signal number 1 or 2, or minsan wala namang bagyo or habagat lang. Yung area nyo is bahain. Dito naman sa area namin, hindi. So, discretion nyo na yun kung Oo naman, no? Kaysa yung kaysa antayin nyo pa yung pag-asa. pa. So, binigay na yung responsibility ngayon sa mga pa-delegate ng pa-delegate no? Pero actually, bahala na kayo. Reasonable naman siya kasi nga, nasa Kamanaba ka. Oo naman, tama. Mula ng ganito, aantayin nyo pa ba yung signal number, ganyan. So, tama. Reasonable naman siya. Oo, kung bahain sa inyo, di ba? Ikaw pero yung alam ko, signal number 1, mga bata wala talagang pasok. Oo. Mahirap yung mga ganyan Parang magigisihan kayo pero nakikita mo na tuhod na sa inyo di ba? So kapag itong mga mga instruments ng, di ba, natin may satellite, may radar, meron pa bang iba na yung mga nakikita natin sa internet, available naman yan lahat. Yung tinatawag nating mga computer models o numerical weather prediction, yung medyo technical term. So yun nga, mag-i-input dyan ng information sa mga weather stations, sa mga satellite, tapos ipoprocess ng supercomputer, and then magbibigay tayo ng forecast. So may mga forecast yan ng ulan, alon, hangin, etc. Tapos doon na din-determine yung signal level, tama ba? Yung signal level, depende yan sa lakas ng hangin ng bagyo at kung gaano siya kalapit sa atin. So sa satellite na determine siya, mostly. At kaya minsan iba-iba yung signal per area. Parang ganun. Kaya nag-iiba. So yun, maraming computer models na nagagamit, European, yung nasa Windin, meron diyang US, European, Japan, Australian, ganyan. Tapos sa Pag-asa, gumagamit ng WRF, tapos mga... So nag-aggregate lahat ng information na to para gumawa ng mas hindi lang pwedeng magre-rely ka sa isa. So parang kino-consensus mo siya. Kasi minsan iba-iba yan Like, for me, yung European, mas maganda siya sa ulan. Yung GFS na lang, parati siyang galit, parati siyang may bagyo, parati siyang malakas yung bagyo. So hindi mo siya pwedeng sundan. Hindi mo siya pakinggan parati. Para siyang waste. Para siyang Rotten Tomatoes pero bagyo. Ganyan lang. Para mas madaling. So kailangan natin i-consensus yung mga yun. Aside from sa ibang mga ibang mga tools na ginagamit. So maraming tools na ginagamit. Yun pa. Aside from that, yung mga old school na tool, meron din tayong mga weather maps. Yung mga minamano-mano yan na yung mga weather station na drop ng pressure, nakikita diyan. Humidity, temperature yan. Doon din may mga nakukuha tayong information doon. So napakaraming tools na ginagamit yung mga weather forecast natin. Kino-consolidate nila yan para sa best information na may lalabas nila. Tapos yung sa signal naman, depende siya kung gaano kalawak yung bagyo at gaano kalapit ka doon sa center eye, tsaka kung saan katatamaan. So doon na determine yung signal. Ito, kwento ko na rin. Maganda issue to Usually, pag signal 1 at 2, nagrereklamo yung mga tao, di ba? Wala namang ulan. Wala namang hangin, ganyan. Kasi, yung signal natin, meron yung tinatawag na lead time. Hindi necessarily signal number 1, nandiyan na. Nandiyan na agad. Meron yung sinatawag na lead time. At least, nakalimutan ko yung time, at least 36 hours. You may experience 60 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ibig sabihin,
papunta pa lang. Ah. Or, Pero pwede pa rin lumihis yun. pwede pa, lumayo, yun nga oo. yung isa. So, may times talaga, halimbawa, ito yung bagyo, ito yung area mo, Mm. papaganyan yung bagyo. So, may signal ka kasi papalapit ng ganyan. Gumanon. Oo. So, ito yung area mo, Oo. iniwasan ko ng bagyo. May signal ka, para makapag-prepare ka, para Just in case. bumaba yung Ah. bagyo, or lumaki yung bagyo, or lumawak, nag-a-account yun para sa any sudden changes ng intensity ng bagyo, nung structure niya, nag-a-account yun. So may mga times talaga, signal number 1, 2, or kahit 3, Mm. in Hindi na tama. some cases, walang ulan, tsaka walang hangin. Oo. So may mga ganun talagang pagkakataon. Depende sa structure ng Pero to bagyo. be safe, di ba? To be safe. So yun, meron talaga siyang lead time. May probability Ginagamit, kang papasok sa'yo eh. di ba? Ginagamit yung lead time para makapag-prepare ka. So yun. So minsan talaga nagkakalituhan yan. Tapos ang hirap i-explain. Na, Yung mga tao, hindi ko magets yung mga tao nagagalit. Oo, nagagalit sila agad for that eh. Ano gusto mong bagyuhin ka? Parang gano'n. Di ba dapat Di, matawa ka nga? Pag Oo nga. lumay siya, di, okay, thank dapat you. signal number 3 pa ba't darating dito? Ano ba to? Winarning ako, wala naman. Ano bang excited ka bang bagyuhin? Magandang example niyan eh. Si Yolanda, Mm. signal number 4 na. Wala pang ulan, wala pang Yeah. wala pang hangin. Mm. Kasi structure ng yan eh. Halimbawa, malakas na yung bagyo mo, kagaya ni Yolanda. Mm. Sumisiksik yung niyan, yung hangin. Nagiging isang malaking tornado yan. Sumisiksik yung hangin sa gitna. Parang yung centrifugal force, kumuha ka ng tali, ganun-ganun mo. Oo nga naman. Sisiksik lahat yan. Sisiksik Oo. lahat sa gitna yan. Yung pinakamalakas niyang hangin, tsaka ulan. So, si Yolanda, Lumiliit siya. lumiliit. Pero Mas lumalakas na concentrated. lumalakas. Oo. Signal number 4 na wala pa ring ulan. Signal number 3, wala pa ring ulan, wala pa ring hangin. Tahimik, kalmado, wala talaga. As in lahat. 6 hours before tumama yung Yolanda. So, naka-duty ako niyan that time eh. So yun, nung tumama, ayun, storm surge, lakas ng hangin, lakas ng ulan. So sobrang dangerous pag ganun. Oo. Kasi nga, Biglang- isa sa walang bahala mo yung signal. Oo. Magdidepende talaga yun sa structure ng bagyo eh. So talagang wala pa kasi nga, Tapos itong masiksik structure siya. ng bagyo na to talagang, wala silang usual na... Wala. Walang Ang trends, bagyo walang ganun. ay parang fingerprint. Walang wow. magkakatulad. May magkakahawig, Oo. parang malakas, parang ganyan-ganyan. Parang Pero sila, parang wala sila. siyang wala siyang parehas na exactly the same na bagyo. Si Yolanda na ba ang pinaka-worst natin? Hindi ko sure sa Kung in I terms think, ng damages at lakas ng hangin. damages Tasya and eh. victims and everything. Nasa marami siya siyang kasi tinamaan. aside from dun sa lakas ng hangin, nagka-storm surge siya eh. Yes. Bihira yun dun sa nang dumaan siya dun sa Leyte Gulf Mm. kasi enclosed area yun. Mm. So ang lakas talaga ng chance na magkaroon ka ng storm surge kasi naka ano siya eh, inland na ay isang malaking cove siya na Paano nangyayari ang nilagyan storm mo ng surges? storm surge. Okay, storm surge. Storm surge. Marami tayong oras. Huwag ka As a mag-alala. term suggests, ayan, storm surge. Dapat, ito, meron tayong higop ng hangin, di ba? So Yeah. may bagyo tayo. So kung mas malakas yung bagyo, mas malakas yung higop. Mm. Pag hinihigop niya yung, since low pressure siya, Mhm. namamaga yung dagat, umaangat. Kasi hinihigop siya, pataas lahat ng hangin mo eh. Oo. So namamaga yung dagat, tumataas siya. So nagkakaroon tayo ng swell. So aside from that, meron din tayong tinatawag na storm tide. So pag high tide, pumapatong pa yung inangat niya dun sa paghigop ng hangin, pumapatong pa dun sa tide. So lumalaki siya ng sobra. So, mas mataas So siya. yung isa sa nangyari dito sa Ortigas, sa may Rojas, Kinabahan ako. Ortigas, layo Lapit pala. lang. Kaya sa may Rojas, Lapit lang dito, Sabi ko. kalimutan ko yung bagyo eh. Na 2011 yun eh. Okay. Ano yun? Hindi ko na matandaan. Mga pangalan ng bagyo natin kasi Oo hindi nga. ko matandaan eh. Ito rin si Yolanda, pumasok rin siya sa yung Leyte. storm surge niya, pumasok din sa high tide. So, yung higop ng bagyo, the more na mas malakas siya, iaangat niya ngayon yung tubig Mhm. plus yung storm tide. So, So, dala niya lahat yun. umaabot talaga siya ng mga sabihin ko sana ng double overhead. Surfing term pala yun. So, mga siya, mga 15 meters, ganyan. So, malaki talaga. Mga 2-story building, 1-story building. Wow, okay. So, ganun siya lumalaki. Wow. So, sobrang delikado talaga. So, So, at ayun, hindi mo may predict kung mangyayari yun. Paano mo malalaman? madali siyang i-predict pag Alam mo kung saan dadaan. actually, ganun. nung isa sa positive na nadulot naman ng Yolanda kahit paano is, well, hindi siya positive, but at least naging siya, Binawi niya kagad. naging aware tayo. Ganun. Tama. Storm surge. Tapos dumami yung storm surge prediction. Yeah. Ngayon sa pag-asa makikita na natin kasi na dumami yung
storm surge prediction for pag may mga bagyo. Ini-emphasize na nila. Kasi dati, ang storm surge na prediction natin, nakalagay lang sa weather bulletin. Meron yan. Pero parang nasa fine print. Okay. Hindi mo siya Hindi siya babasahin. nakafocus masyado. Hindi mo siya talaga babasahin ng isa-isa. Yeah. Hindi mo makikita. Meron yan, nasa fine print yan na magpo-produce ng ganito kalaking alon. Ganyan, ilang meters, 15 meters, 10 meters na alon. Nandyan yan. Pero nasa fine print na maliit. Ngayon, nagkaroon na sariling storm surge prediction, storm surge model. Nakahiwalay na siya, parang na siyang weather bulletin na hiwalay. So yun yung ikinaganda. Nagising din. Tsaka nagkaroon na tayo ng mga storm surge prediction. Pero yun nga, depende pa rin yan sa area. May mga areas kasi na open sea, sanay sila sa malalaking alon, sa malalaking bagyo. Pero ito, kasi nga pumasok siya sa loob eh. So, naging delikado. Tsaka ang dami yung devastate talaga. Tuloy-tuloy Usually, siya. pag severe tropical storm hanggang super typhoon, yan yung malalakas na storm surge. Yeah. So, lumalakas siya. Lumalakas siya, depende din sa laki ng bagyo or lakas ng bagyo. Well, I guess tama ka naman, no? Like, siyempre hindi naman sinasabi may positive na nangyari sa Yolanda. Pero just to reiterate, like, yung adjustments natin tsaka yung awareness natin after. Kasi ang alam ko rin, after Ondoy, mas naging, tawag doon, mas may focus na rin kung hindi lang sa hangin, the amount of rainfall din, di ba? Yung parang sinasabi ng mga tao na dapat itutukan din. Ngayong nangyari itong mga to, ang dami ng nangyaring bagyo ever since nag-exist ang Pilipinas. Matagal na. Tawag doon, sinasabi nila ngayong taon daw, mas marami than usual. Mas marami than usual. Tama ba? Sabi nila may 16 ba? Sabi ba? Ilan ba? Ang narinig ko Baliyata 17 hanggang 17, January. sorry, okay. January. So nag-average tayo ng 19 to 20 a year So hindi naman pala na ganun bagyo. kadami. So ano pa rin siya? Pasok pa rin Average siya pa sa rin. average. 19 to 20 na bagyo na pumapasok or nabubuo sa PAR, not necessarily nagda-landfall. Yung nagda-landfall doon ng mga 7 to 9. Okay. So hindi naman lahat magla-landfall. Okay. So kunwari kung palabas ka, naging bagyo ka, counted pa rin yun. Okay. Kaya dumaan ka lang doon sa kanto, counted pa rin yun. hindi necessarily mag-landfall. So, yun yung average, 19 to 20. Tapos, sa landfall, 7 to 9 na bagyo. Every year, nagla-landfall. Yung narinig nating 16 to 17 is yung forecast ng Pag-asa yun from this month to January. So, hindi from January to Hindi. December. Pinagsama lang nila yung ngayon hanggang sa mga next few months. Okay. So, kaya medyo mas Marami. konti. Mas konti. 16 lang, di ba? Oo. Pero, papunta pa lang tayo sa exciting part. Usually, ang mga delikadong bagyo talaga, yung mga nasa bare months, Yun nga. kasi yun yung nagla-landfall eh. Oo. Saka yun yung medyo Pumapasok malalakas. talaga yung mga yun. No? Mga Rolly, Pepito, Yolanda, yan. Yolanda. Recently, Pepito at saka Rolly. Yan, recently. It's, tawag doon, very, very part ng buhay ng isang Pilipino yung mag-abang ng bagyo or mag-abang ng magla-landfall, pati yung pagkatapos na effect kung anong ginagawa ng mga tao, nagbabayanihan and everything. Parang kasama na ng kultura natin yan. Pero resilience. anong do we have to brace for something much worse? Kasi ang isang issue dito is nagbabago nga ang mundo regarding sa climate. Apektado ba ang tropics like us? Oo. Actually, meron tayong totoong data for warming. Umiinit talaga yung temperature ng... Kasi ang init ngayon. Oo. Actually yan. Hindi na kagaya dati. So, ano sabihin? Ang init ngayon. Totoo yan. Buntik na ako mag-t-shirt lang. Yan. In general, umiinit talaga. So, mas umiinit yung dagat, mas lumalakas talaga yung mga bagyo. Tsaka mas dumadami yung ulan. At ako lang ba, nag-iiba klima natin? Parang, napapansin ko dati, naalala ko nung bata ako, magliliga kami ng basketball. Pag end ng February, mainit na. March, pwede na magliga. Pero by May, or by late April, umuulan na. Okay. Or early May, umuulan na. Ngayon, parang yung ulan pumapasok ng later May. Hindi na siya ganun ka. O ako lang bang nakaisip nun? Meron pa rin tayong mga early May. So, depende pa rin yun sa, ang tawag namin dyan is climate variability. Annual climate variability. Paiba-iba ang klima natin every year. So, may mga times din na early May, tapos may mga times din na late May. Pero usually late May talaga. Okay. Yung early May, kaya nauso yung term na agua de mayo eh. Oo. Kasi mainit, diba? Sobrang init, tapos biglang ulan. May. Yeah. So, pwede ka Hindi yung tumatapos sa liga eh. Kasi wala pang bubong mga basketball court dati. Hindi pa na. Kasi usually maglalaro ka ng liga March to April lang tapos eh. pag may sakit ka, gagaling ka kasi naligo ka sa ulan. Oo. So, yan. Naalala ko yan kasi dati, baka walang kwentang anecdote nito. Pero dati kasi, mag-champion dapat kami. Tapos di natuloy yung
Dahil inulan. Inulan. Tapos, nung natuloy na, Tuloy-tuloy ng ulan. wala na kaming player. Parang 6 lang yung available. So, natalo kami sa championship. Pero, undefeated kami sa buong liga. Sayang. Sayang. Wala naman siya malaking prize, pero sinasabi ko lang. Dahil sa ulan. Dahil dumating dahil sa ulan. Dahil sa climate variability. Yes, hindi din mo. Ayan, bye-bye naman. Pero yung malaking bagay. Pero in general na umiinit. Yan, totoo naman umiinit talaga. Maapektuhan ba to ng like kasi minsan kapag sinasabi yung term na climate change, medyo parang nakakatakot siya na term. So parang inisip ng mga tao, narutunaw na yung mga ice cap, babahain tayo lalo, dami yung bagyo. Tama ba yun? Or hindi naman? Meron ding rise in sea level dahil nga natutunaw yung ice caps. So may mga study na rin dyan. Tapos yung bagyo, not necessarily dumadami, mas lumalakas eh. Okay. Tsaka mas dumadami rin yung ulan. Tsaka yung mga nauuso sa sa social media na nung kabataan, pag mainit, raw sila, nagbubungkal pa ng lupa, naglalaro pa, ganyan. Tapos yung mga kabataan daw ngayon, pag mainit, cancel yung klase, walang pasok. Iba raw yung mga batang 80s at 90s. Iba na rin kasi yung klima. Iba na rin talaga. Iba na rin. Mas mainit talaga ngayon. So, mas delikado na siya. Pag may metric ba kung gaano mas mainit ngayon or meron yan. Okay. Meron tayong rise in average ng global temperature. Oh, okay. So, malaki. Konti lang siya pag titingnan mo sa visually. Sa stats. Sa stats. Pero kasi average siya eh. So, di ko maaalala yung stats pero nasa around 1 degree yan pataas ng konti. Okay. Pero yung 1 degree na yan, kung ititingnan mo sa pangkalahatan yan, malaki yan. Kasi kahit dito sa Philippines lang na average temperature, meron tayong last year ang pinakamainit na taon. Last year dahil sa El Nino. Tie siya ng 1998. Wow, okay, grabe. Tie siya ng 1998 na heat wave yun, di ba? Konti lang diferensya. Pero yung konti na yun nga, dahil sa average siya, hindi lang siya yung mainit na umaga eh. Pating mainit na gabi. So naka-average siya. So nakatay siya. 2 El Nino year, yun yung pinakamainit natin. So, ayan. This year, wala naman. Nasa neutral condition tayo. Tapos hindi natin matatalo yung last year kasi nga, meron tayong El Nino last year. So, El Nino is heat wave, di ba? Parang gano'n. Iba pa ba yun? Mas konti yung ulan, tsaka mas mainit yung... Anong nag-cause ng gano'n? Change ng temperature sa Pacific. So medyo technical siya, pero pag mas mainit yung... Hindi natin kasalanan. Ayan. Ayan. Lang siya, parang nagkikreate ng balance yung... Gets. Nagkikreate ng balance. So mas mainit yung temperature sa Pacific, mas lumalamig naman yung... Pero usually, pag galing tayong ganun, dapat mas basa or mas malamig the following or hindi naman? Not necessarily. Bumabalik muna siya sa neutral. neutral. Naman ito? Wala. Sobrang dynamic, diba? Biglang bumabalik walang sa rules neutral. Wala siyang defined rules. Minsan may dalawang magkasunod na El Nino. Ngayon, nasa neutral tayo. Tapos hindi pa naman tayo nagka-weak La Nina pala tayo. Tapos bumalik sa neutral. So yan, nagpa-fluctuate siya ng Depende talaga sa temperature ng Pacific. So affected tayo nun. Actually, hindi lang tayo. Worldwide naman yun. So by nature, weather prediction talagang sobrang, it's a very dynamic thing. Siya something na dynamic talaga. Mas mahirap siya sa stocks. Parang klase. Actually. Kasi maraming, kumbaga parang lahat ng factors ng mundo. Tumitingin din sa trends, pero yun. Meron din. Nagkaka-trends ba? Or? Meron din. Okay. Yun yung tinatawag natin, mga averages, climate normals. Yan, yung trends nga natin ngayon, pataas yung temperature. Yeah. Tapos naglalakasan yung mga bagyo, nagdamadami yung mga... Wala bang tawag doon? So, in the past, papunta talaga tayo doon. Papunta talaga sa umiinit ang panahon. So, 20 years from now, malainit ang mostly. Pero may mga suggested theory na lalamig ulit? Oo, may mga suggested theory na yan, na lalamig ulit. So, depende sa climate, mga climatologists natin. Parang siya, cycle. Yung theory na yun is cycle. Yeah. Parang dumating sa ice age, umakit yung temperature, tapos bumababa ulit, lumalamig. So, parang binabalance ng Earth yung temperature natin. Pero, lang to sa mga theories pa lang ng mga climatologists to. Pag sinabi tong mangyayari tong cycle na to, maabutan ka ba to? Patayin na ako. Wala na. Maabutan niya. Hindi na maabutan. Hindi natin maabutan yung malamig. Dito na so, init lang tayo? Init lang. So ganun katagal yung cycle niya? Mga 100 of years. Lang yan, mga theories ng mga climatologists natin. Yun nga, theories nila sa... Dahil nga, ang init ngayon. Mag-self-medicate yung mundo, no? Parang ganun, di ba? So, meron siyang
expected na pagbaba. So, pero ngayon, so far, trend natin is pataas yung temperature. So yung pag-iinit ng climate change talagang, is it directly caused by, dahil yung mundo natin, nag-iba na yung like industrialization ng mundo natin and everything. Yung, Actually, para siyang para siyang injury. Halimbawa, talaga? kasi yung mga ice, Mm. di ba, pag natutunaw siya, nababawasan yung mga white. Mm. Which is, kasama siya sa nagre-reflect ng sunlight So, Okay. mas lalong umiinit. Okay, okay. So, I'm glad na sinabi mo white na kulay mismo hindi yung So, the more the more na nababawasan siya, the more na mas umiinit. So, mas maraming land na, mas ina-absorb na yung init. So, aside from doon sa mga, yun nga, Hindi ba natin pwedeng industry. palitan ng reflector something yan or Yun nga. hindi Tsaka ba ganun? yung mga nauubos na forest din yan. Yun. Wala tayong magagawa doon. So minsan, nagiging na siya, di ba? Nagiging more on land na. So mas mabilis mag-absorb naman ng init yun. Yeah. So yun. Tsaka yung pag-absorb din ng ulan, nung malaking bagay yun, di ba? Yung Sierra Madre, yun yung issue na yung Sierra Madre, nakaasa tayo yung Sierra Madre pero nakakalbo na yung Sierra Madre, di ba? Parang ganun yung mga set. Totoo ba yun? Like, pag dumaan Sierra Madre, nakumuho pa yung... Ito, common misconception, pero... ano bang concept yun? Kwento ko na rin. Ang concept of theory niyan is, pag yung bagyo, tumatama sa land, sa lupa, regardless kung may bundok or wala, hihina yan. Okay. Kasi, deprive siya ng energy ng dagat, tsaka ng... Doon siya nanggagaling. Unless sobrang laki ng bagyo mo. May mga bagyong dumadaan ng land o kaya sa mga isla na hindi ka agad humihina kasi medyo malaki yung circulation niya. So marami siyang pangkuha. Okay. Pero usually, pag tumatama sa... May study yan si Professor Jerry. Yan, nag-teacher ko rin sa UP. Yun lang pangalan niya, Jerry. Sa Jerry. Bagtasa yan. Sa Jerry. Sa Jerry. Okay. So, pag tumama sa lupa, not necessarily dahil doon sa mountain. Okay. Basta flat terrain. Gets. Basta dry land. Actually, pag tumama sa, halimbawa, Texas, sa desert, pag tumama doon yung bagyo, may hihina talaga siya or mawawala siya ng energy. So, kaya walang mga bagyo sa desert. Puro tornado. I guess just so happens na yung mountain range na yun nandun sa border. Yung parang gatekeeper natin siya parang ganun. Pero, ito naman, pwede siyang, mas nakakatulong siya sa ulan. Gets. Kasi na-absorb niya yung... yung mga puno, tsaka yung mga lupa, na-absorb niya yun. Kaya pag walang puno, so mas mabilis mag-erosion, tsaka landslide. Tsaka yung side ng bagyo, side ng hangin, tsaka ng ulan. Diba, dito galing yung hangin mo. So, nandito ka sa area na to. Pag nandyan yung bundok, nandito lahat ng ulan yan. Ang kabilang side yan, kukunti yung ulan. So, yun, protection mo yun. Pero, meron nga other side din yun. There's always two sides ng coin. Siyempre. Halimbawa, hindi naman pwede mawala lang yun, di ba? Like ito si Ondoy nga. Nandito si Ondoy, nasa taas. Yung baba is yung Sierra Madre, yung area ng Rizal. Pag tama doon nung hangin, naipon na ulit yung ulan dito sa side na to. So may positive negative siya. Depende kung nasan ka sa nasan ka side ng bundok. Pero mas yung terrain natin is mas concerned siya sa ulan tsaka sa hangin rather than doon sa paghina ng mismong bagyo. So, okay, wait, grabe. Ang intense nun, nung usapan na yun, Sir Alvin, grabe, ang dami kong tinaray marutunan. Pero, please, feel free, i-rewind to dahil pag nasa YouTube. I wish we had more time to talagang kilatasin natin lahat ng bagyo, isa-isahin natin, mga ganong klase. Pero, I think, sa mga takeaways dito, no, is I think we have to be more vigilant lang and basahin din natin yung weather predictions na hindi lang sa headline lang nakaasa. Kasi alam naman natin mga tao, mga Pilipino, nakaasa tayo dun sa dalawang sentence na sasabihin, paano natin planuhin yung araw na to. Yung weather's forever dynamic at iba-iba siya at huwag nating awayin yung pag-asa kapag nagkamali sila ng prediction. Or, na nagkamali, tipong hindi dumating yung bagyo sa lugar nyo kapag sinabihan kayong bagyo, so huwag nyo masyadong yun. Mahirap. Magalaw. Masyadong dynamic. mahirap maging weather expert. Marami ba kayo dyan? May Facebook group ba kayo? Wala naman. Wala kayong gano'n na. Mga classmate ko dati. Tsaka yun, daming nagsusulputang tawag ko nga dito, mga Facebook forecasters yan. Daming... may mga gano'n din kayo? May mga for the views. Mga cloud chaser yan.
maliit pa lang yung bagyo, super typhoon na para marami silang clicks. Tama. Ayan, try nyo iwasan yan, please. Hindi ko alam na may ganun din pala sa may ganyang version. mundo ng pag-weather. Pero yun, please, makinig tayo dun sa Accurate. May mga totoong facts. Oo, mahirap maging ano. Thank you so much, sir. Thank you rin. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday, 9 p.m. Unless mali ako at kinancel na yung show na to. Hindi ako sure. Pero para sure boil, pumunta na kayo sa YouTube, type nyo Medyo Serious Talk Show with Red Oliero. Andun po lahat ng episode namin and you can watch it on demand anytime. Yung labas po ng episode to, sabay po sa labas ng TV. So please, check it out. Thank you so much, sir. Thank you so much. Last Dami ko na nang alam. show? Ha? Last na show na natin? Hindi ko alam eh. Thank you for having me. Thank you. for having me.